Trending ngayon sa social media ang kwento ni Jed Vince, isang teenager na sanay may mahaba pang buhay sa hinaharap, pero tila ba ipinagkait ito sa kanya dahil sa kapabayaan. Ayon sa salaysay ng kanyang pamilya, partikular na ng kanyang tiyahin, dinala nila si Jed Vince sa isang government hospital dahil sa hirap sa paghinga. Pero imbes na agarang lunas, tila bangungot ang kanilang dinanas. Habang kritikal ang kondisyon ng bata at hirap ng huminga, bigla na lang naubos ang oxygen sa tangke. Isipin niyo na lang ang eksenang iyon, yung mahal mo sa buhay, nag-aagaw buhay sa harap mo, tapos wala kang magawa kundi magmakaawa. Paulit-ulit daw silang nakiusap sa mga staff ng ospital. Please, paki-refill po yung oxygen. Urgent po. Pero anong nangyari? Ayon sa kanila, inabot daw ng halos 1 oras bago napalitan ang tangke. 1 oras. Sa isang pasyenteng hirap huminga, bawat segundo ay mahalaga. Pero para sa kanila, parang balewala lang ang 1 oras na paghihintay. Sobrang sakit isipin. In the end, hindi na kinaya ng katawan ni Jed Vince. Binawian siya ng buhay. At kung akala nyo doon na nagtatapos ang kalbaryo ng pamilya, nagkakamali kayo? Bukod sa sinasabi nilang kapabayaan, kinuwestiyon din nila ang death certificate ng bata. Ang nakalagay daw na cause of death ay rabies. Nagulat sila. Paanong naging rabies ang alam nila at base sa mga unang findings ay pneumonia ang sakit ng bata. Wala raw silang record na nakagat ng aso o anumang hayop si Jed Vince. Kaya ang tanong nila, saan nanggaling ang diagnosis na rabies? Itinago ba ang tunay na dahilan para pagtakpan ang kapabayaan? Nakakabahala ang mga ganitong kwento. Paulit-ulit na lang nating naririnig. Mga istorya ng mga kababayan nating mahihirap na tila ba second-class citizens sa sarili nating bansa. Kapag wala kang pera, wala kang impluensya, para bang wala ka na ring karapatang makatanggap ng maayos na serbisyo, lalo na sa serbisyong medikal kung saan buhay ang nakataya. Ganito na ba talaga ang sistema natin? Kung saan ang halaga ng buhay mo ay nasusukat sa laman ng bulsa mo? It's a very harsh reality. Para sa pamilya ni Jed Vince, hindi lang anak, pamangkin, o apo ang nawala sa kanila. Nawala rin ang kanilang tiwala sa sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Ang panawagan nila, simple lang, hustisya. Hustisya para kay Jed Vince at pananagutan mula sa mga taong nagpabaya. Sa ngayon, nag-iwan na ng komento ang ospital sa viral post at sinabing iimbestigahan nila ang insidente. We are hoping na maging transparent at patas ang investigasyon na ito. Hindi ito dapat matapos sa isang simpleng statement lang. May buhay na nawala. May pamilyang nagluluksa. Kailangan may managot. This story is a wake-up call for everyone, lalo na sa mga nasa gobyerno at sa health sector. Hindi pwedeng maging normal ang ganitong kapabayaan. Ang bawat buhay, mayaman man o mahirap, ay mahalaga. The right to quality healthcare is a human right, hindi isang pribilehiyo. Para sa pamilya ni Jed Vince, ang aming taus-pusong pakikiramay. Sana ay makamit ninyo ang hustisyang inyong hinahanap. At para sa ating lahat, sana magsilbi itong paalala na maging mapagmatyag at huwag matakot na ipaglaban ang ating mga karapatan. Rest in peace, Jed Vince. Ang iyong kwento ay hindi dapat malimutan. Mag-iwan ng comment sa ibaba. Ano ang masasabi niyo sa isyong ito? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. Salamat sa panonood.